Tayo ang nagpabaya sapagkat, ito nga, na-consume, nakain tayo ng corruption. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, flood control. Ngayon lang nabuksan siguro dahil talagang nakita, isip-isipin mo na 4 na taon lang, 2022, 23, 24, ngayon matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol. Opo. Ang ginugol sa flood control. Pero wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Oho. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun ang nakita, yun ang bumulaga ngayon sa kaisipan ng ating mamamayan. Oh. Ito yung baha pala na ito, panggising lang sa atin. Kasi kung hindi Baka bumaha, ginising na nga tayo ngayon eh. Negosyante ka. Huwag mo pakikialam ba ng politika? Ang nangyari, negosyante ka, nagtayo ka pa ng political party. Ayun. Pagkatapos, ginrupo mo yung congressman. Oh. Bata ko kayo, ha? Pagka merong nagpanukala ng legislation na medyo babangga sa interes ng aking negosyo, tumira kayo lahat, ha? Parang lahat yan. Opo. O, yan ang corruption. Maganda yung negosyo, maganda yung panukala, kaya lang tatamaan yung negosyo niya. Nako. Oho. O tao niya, kasi member ng political party niya. Oho. Siya nagpanalo doon, halimbawa. Tama ba yun? Ang negosyo, negosyo. Yung politika. Pag pinagsama mo yan, ayan, mababatbat ng corruption ang bansa mo. Simulan na kasi ni Sen kanina, yung punto ng may kinalaman sa corruption. Ano ha? Alam nyo, di ba nung Friday na napag-usapan natin, ano? Kung wala siguro ang corruption sa Pilipinas, mga 1960, sabi nga natin, nasa pangalawa tayo sa buong Asia. Nagsimula tayo 1965. 1965, opo. Pangalawa tayo sa buong Asia. Buong, Kung ang pag-uusapan ay yung per capita GDP. Opo, oo. Yung per capita GDP, mga kababayan, ay ito pong buong kinita ng ating pamahalaan, i-divide sa population natin. Noong pong 1965, Japan po ang number 1, pangalawa tayo. Pangalawa Pilipinas, opo. Hanggang sa dumating po ang panahon, unti-unti na po tayong bumabagsak. Oho. Tinalo po tayo naunahan tayo. Primero, ang nakauna, Brunei. Okay. Pangalawa, ang Singapore. Pababa. Hanggang ngayon ay Singapore na, siguro Brunei, Malaysia, Indonesia, Oho. at officially, Opo. last month, tinalo na tayo ng Vietnam. Ganun ba? Oh. Nung biyernes pinag-uusapan natin parang, di ba? Binalikan ko eh. Oho. So, di ano, tayo na Di pinakahuli ba ngayon. sinasabi ko, baka. Baka malagpasan na tayo ng Vietnam. Hindi, oo. nalagpasan na tayo last month. Naku. Ano ho ang factor dito kung ang pag-uusapan ay corruption sa pagbagsak ng ating Ang kalagayan? kauna-unahan Oho. ay yung corruption nga. Dahil sa corruption kasi, Nakakalungkot, ano? paano susulong ang isang bansa na yung perang dapat na gamitin mo pang serbisyo sa kanyang mamamayan at lumaganap ang negosyo. Kasi kung walang corruption, makikita mo magtatribe ang negosyo. Oho. Pag malaki ang negosyo, maraming kita. Pag malaki ang kita, yayabong ang ekonomiya. Mas malaki ang ekonomiya pag dinivide mo. Kasi mas marami na tayong population kaysa ekonomiya natin. Babagsak ang ating per capita GDP. Ayun. So, kailangan itaas mo yung ekonomiya. Paano tataas ang ekonomiya? Sinong gustong mag-invest dito sa bansa natin? Wala na. Sapagkat puro corruption eh. Oho. O yung ating infrastructure. O ngayon nakikita ngayon. Flood control, bagsak lahat. Sino pupunta rito? Makikita nila yung ating airport, ang mga kalsada, Dako. ang mga seaports natin. Yung turismo lang natin, nakita mo. Nako, bagsak na bagsak tayo ngayon. Pinulitika na, yung promotion natin, pinakamataas na budget ng tourism, 1.2 billion. Oho. Merong isang year doon eh. Akalain mo bumagsak sa 200 million pagkatapos 2025, Gagawin 100 million. 100 million na lamang. Oho. Yung polisiya. Oho. Pero di ba Sen, sa pagpapayabong po ng ekonomiya ng ating bansa, ang isa sa pinakamalaking factor sana ay ang construction, paggawaing bayan para ang pera natin umiikot. Ang problema, sa pangyayaring ito na napasok ng corruption,
Hindi lang naman kasi construction, bagamat ilalatag mo yung tamang infrastructure. Opo, yung mga Halimbawa, big ticket projects, opo. pagandahin mo yung infrastructure, road system mo. Yan, oo. Pagandahin mo yung seaports. Pagandahin mo yung airport. Kasi yung kalakalan, tinitingnan kung paano mo i-move yung kalakal. Opo. Yung port mo, nakita mo naman yung ating pier. Oho. Pagka natambak na yung mga wala nang paglalagyan yun ng yung container. Opo, yung mga container So, van. yung opo. papasok ngayon, alisin mo lang yung container buwan-buwan para makapasok yung barko para ganito paano nga yung sistema, pati yung framework at paraan kung paano nga yung pagdaloy ng negosyo, talagang nandun ang corruption. Oho. Meron kang Bureau of Customs na pinakakorap yata sa buong Asia. Hindi tayo magiging isang bansa na talagang kung pag-uusapan ay pangkabuhayan, ay lalakas kagaya ng ibang bansa ngayon. Pero sa tingin niyo ba, ikaw, Nelson, yung lawak na ng corruption sa atin, may chance pa ba? Ibig sabihin, medyo... Paano natin sisimulan? Oo, paano natin masisimulan? Kasi halos lahat na ng sangay, Sen, pati sektor, di ba? Oh. Pati media, may corruption eh. Kailangan lang magsama-sama ang mga Pilipino na kung makilala nila na ang problema natin talaga ay corruption, mag-isip-isip na tayo. Gumawa na tayo ng paraan. Pansarili, pangkomunidad, panggrupo, lahat. Kailangan magpasya tayo na siguro ay panahon na. Wag na tayo. Yung iiwanan nating generation. Ito ba ang gagawin? Nagkahuli-huli na tayo. Malapit na tayong unahan ng Cambodia. Ang susunod na tatalo sa atin, Cambodia. Nako. Tapos, isip-isipin mo, pangalawa ka sa buong Asia. Ibig sabihin nun, Southeast Asia, number 1 ka. Opo. Pagkatapos mapupunta ka sa bandang ilalim, anong ginawa mo bilang isang bansa? Baka pati Timor-Leste, lagpasan na tayo. Isip-isipin mo, 1965 dyan. Opo. Agricultural economy tayo. Mayaman ang ating lupa. Mayaman ang ating kabundukan, mga mineral, nandyan, karagatan natin. Yung ating populasyon, bata pero matalino. Nasa atin lahat ang mga factors para tayo ay pumalaot na isa sa pinakamalalaking ekonomiya. Ilang dekada lang iniwanan tayo ng Singapore, milya-milya. Naging tiger economy. Iniwanan tayo ng China, ng Taiwan, ng Singapore. Tayo ang nagpabaya sapagkat, ito nga, nakain tayo ng corruption. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, flood control. Ngayon lang nabuksan siguro dahil talagang nakita, isip-isipin mo na 4 na taon lang, 2022, 23, 24, ngayon matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol. Ang ginugol sa flood control. Pero wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun ang nakita, yun ang bumulaga ngayon sa kaisipan ng ating mamamayan. Ito yung baha pala na ito, panggising lang sa atin. Kasi kung hindi bumaha... Baka ginising na nga tayo ngayon Oo nga, no. Pero ang ayaw ko ayaw ko lang, konti lang po, maraming hindi makapaniwala doon sa Ghost Project. Kasi parang sa dami daw po ng sistema na dinadaanan, parang imposible magkaroon ng Ghost Project kung susundan yung proseso. Yung proseso Oo. Wala daw po dapat nangyaring ganun, Sen kailangan makinig ka sa Lunes. Okay. Makinig ka sa Lunes. O sige po, hindi namin ipipreempt yung bagay na yan, Sen. Balikan ko yung punto ng corruption. Bakit tayo nagkakaroon ng corruption? Isa sa sanhi ay yung huminang mga institusyon natin. Halimbawa yung media is an institution. Tama po. Kapag ang media ay isang malakas, matatag na institusyon, nakabantay, meron siyang kakayahang bantayan ang bürokrasya. Di ba? Opo. Siyempre, may mangingimi dyan na gumawa ng mga katiwalian sapagkat naka-expose ka sa media. Pero kung yung nagbabantay, yung sentinel,
Siya mismo ang corrupt, Nako. makikita mo. O imbes na makatulong ka sa pagbabantay sa kaban ng bayan, pag-usapan natin, paano na-corrupt yung, paano na-corrupt yung media in general? Nung ako'y nasa House of Representatives, Opo. nagtagal ako dyan, alam naman ninyo. Ang Opo. point of entry ko, 2004, nagtagal ako, umabot ako ng... Almost 16 years pala kayo yan, Sen. Ano? Ngayon, sabi niya, Kong pa ako nun di ba? Mga member ng media. Kasi magkakakilala kami. Kilala ko sila. Araw-araw, nandun talagang... Saka mga barkada din naman yung iba dyan. Opo. Baka gusto mo kanyang mag-PR ako sa'yo. Gawin mo akong PR. PR, public relations, parang ganun. Bakit ka ako mag-PR? Member ka ng media. Pwede naman ako mag-double na Pero ako, parang hindi ka ako tama yun. Kasi kailangan susulat ka sang-ayon sa nakikita mo. Kailangan objective ka. Oho. Hindi kung naging PR mo ako, kahit na, halimbawa, kahit hindi ako gwapo, pag gugwapuhin mo ako, parang hindi tama yun. Hindi, parang digdag nakita yun Alam mo, corruption yung ganun Hindi kanya susulat ako sa'yo. O kaya, sige, ayaw mo ng PR, pero gusto mo yung ginawa mo ngayon, isulat ko ng ganito. Opo. May slant, may slant. May island. May content, sabi niya. Undisclosed content. O para makita mo yung iba, kanya, halos everyday, may isang paragraph, may dalawang paragraph, binabanggit. Pumapasok. Boss, ganito yan Oho. Monthly lang naman meron kami. Alam mo, hindi ko pinatos yun Kasi nga naman, out of 300. Hindi Di ba? tama yun Sabi ko, merong ethical issue dito Merong ethical. Hindi mo na isusulat kung paano mo nakita Kung paano mo nakita mo, mali talaga. Isulat mo Pero dahil PR mo siya, hindi mo siya isusulat So hindi mo nababantayan yung mali. Dapat ang PR mo ay bukod na tao talaga. Hindi Hindi siya mismo yung... Hindi yung media, hindi yung journalist. Kasi journalist na sinasabi. Nakita mo yung bias nila. Kaya may kinikilingan. Sabi nila, hindi, basta yung gusto namin si ganito. So kung wala kang PR, delikado ka sa kanila. Isa yon. Opo. Yung mga institusyon natin, halimbawa, yung ating hudikatura, halimbawa. Justices, opo. Ang daming pressure sa kanila. Sige, pag hindi nyo kami dinesisyonan ng gano'n, buti na lang yung ibang pagdidesisyon ngayon. matatag. Medyo matatag, katulad ng impeachment. Ayan, opo. Pero yung iba, kung minsan may nasasabi pa rin sa kanila. Halimbawa, bakit po kaya yung petition namin na tungkol sa budget ng 2025, hindi pa nadidispose? Oo nga pala, matatapos na yung sana. Bakit mo ka ako tinatanong sa akin, hindi pumunta ka sa Korte Suprema? Bakit kanya yung defunding ng PhilHealth? Medyo din yun parang may sablay doon. Wala pang Oo nga, hindi Wala pa pang ruling. gumagalaw yan. Bakit yung habeas corpus na petition nung... Duterte, tama po. Bakit Wala pa. mga bagay-bagay na dapat sana ang inaasahan ng taong bayan ay magkaroon ng mabilis na disposition para nag-guide Oho. ang pamahalaan sa kanyang dapat na gawin. Pag nagtagal ito, teka muna, Opo. baka pumasok yung mga ganito. Nako, teka lang sa'yo, bago nyo ituloy yung bagay na yan, kami ni Nelson para hindi na po mag-PR sa inyo, putan muna kami ni Nelson. Hindi na tayo kilala na. Oo nga, oo. Pwede ho ba na total ang AFP at PNP, meron silang engineering brigade Oo nga At magaling silang magtayo talagang dekalidad. Bahagi ng pag-aaral nila yan. Ang civil engineering sa PMA year ay isa sa mga kurso nila yan. Pwede ba na may mga flood control ay ipaubayan na lang sa kanila para matibay, Sen? Sa tingin po ninyo? Pero siyempre, kukunti naman ng Engineering capacity batalyon nila, Hindi naman nila kaya lahat yun. Siguro yung mga minor siguro. Kasi meron din naman silang ibang gawain, hindi lang... Bagay. Hindi, recommend ko si General James Brillantes. Sila na yung Baka magtayo. pwede maging DPWH Secretary. Sir James, kamusta po kayo? Tuloy natin. Yung may Sige. kinalaman doon sa corruption, Sen. Ano lang ang pwedeng magawa ng Blue Ribbon? Kasi baka sa laki ng problema na ilatag po natin, mayroon bang magagawa ang Blue Ribbon Committee para kahit papaano ay mabawas-bawasan, sabi nga, ma-moderate itong grid na ito, Sen?
Kaya nga sa September, sa Lunes, makinig ka. Abangan natin. Akala mo malilin lang mo ako. Abangan. Baka nga naman may... Pinag-uusapan natin ano yung mga factors ng corruption. Yan, opo. Sinabi natin kanina, mahina na pundasyon ng ating mga institusyon. Nagpahalimbawa na tayo. O kawalan ng transparency. Ayun, nakatago. Yung mga aksyon ng pamahalaan, nakatago. Walang nagmo-monitor. Yung corruption kasi pinasimulan ni Satanas yan eh. Di ba? Opo. Ang corruption kasing tanda ng unang paglalang sa tao eh. Ba't Adan? O, di ba? Nakurap agad si si Ano Eva. ba ano bang definition ng corruption? Oho. Akala ba niyo yung corruption eh, pera lang ang Hindi na po ito. pinag-uusapan? Yes po. Tama. Bagay, po. Ha? Kapag ka na-infringe yung integrity ng isang tao, corruption yun eh. Oho. Kamukha na isip-isipin mo eh, kaganda-ganda na ng binigay na kapasyahan para doon sa dalawang taong unang nilalang eh. Nasa paraiso na po eh. Ang no? ganda na ng kalagayan nila eh. Nang dahil lamang sa, sinubukan lang eh. Kasi nga yung, siguro hindi pa matatag yung kanilang disposisyon noon eh. Opo. Subukan ko nga kanyang tuksuin itong mga ito. Napatukso ngayon. Kasi nga yung walang transparent na eh. Wala pang monitoring noon eh. Di ba? Yung walang So sasaway. silang dalawa lang eh. Para kung nandun man lang, may nagsaway. Meron man lang sana ano. At saka yung meron sana na may mga regulasyon na Oo, may wag nakabantay. ka nga diyan, wag ka makikinig sa ganyan. Itong pakinggan mo. Pagka Wala ahas, pang media noon panahon minsan eh. pagka ang pumunta sa iyo bubuyog, Opo. pwede mong pakinggan, halimbawa. Pero pagka ahas, wag na huwag ka Ay, naku. makikinig. Oo. O sa mga kapatid, wala, ahas lang yung, Opo. ang bilis ng ahas eh, di ba? Kung i-apply natin sa flood control projects, Oo, dapat merong mga regulasyon na makikita mo yon. Oho. Nasa September 1, sa Lunes, sasabihin ko. Ayun, yung mga regulasyon na yun. Oo, para yung transparency, kitang-kita. Oo. Kasi pag nakikita mo, nakabuyang yan sa mata ng publiko, hindi siya nga makagalaw ngayon. may nakabantay. Teka muna. Nakabantay pala si Marcoleta. O maano ka ngayon, may deterrent ngayon yan. Oho. Dapat ganun. Sa Lunes, isa sa abangan nyo kung paano natin sila tuturuan, Opo. kung paano natin naayusin. Kasi yun lang di ba yung lang usapin ng yung ghost projects yung taong bayan hindi nila alam na meron palang proyekto kasi totally wala nakakaalam walang na si DE. Wala nga, pati nga yung kapitan, hindi alam. Hindi Yun na nga sinasabi sa mayor o sinabi ng gobernador ng Mindoro Oriental. Wala nga kung hindi man lang nila pinaalam sa amin. Oo. Akala namin naguhukay lang sila ng kung ano-ano dyan. Ngayon pala Project na pala. project pala yun. Oho. Ano malay namin? Akala namin na naayos lang yung riprap. Hindi pala flood control. Paano magkakaroon ng flood control dito? Sabi ganun. Pati nga ho ata yung may-ari ng lisensya hindi rin niya alam na Ginamit. ghost project pala yung ano niya eh. Ganun nga, sapagkat nabayaan. nga tinatago nga, wala nga transparency. Pero kung nagbabantayan, alam mismo ng tao, pati tao nakikibantay na eh. Yan, oho. O isa yan sa magiging paksain ng ating Sa diba? Lunes. Habang kinukunan natin sila ng input, ng sagot, Opo. sinasabihan, hindi ba dapat ito ganito? Yan. Para pa hindi lang yung nagtatanong, pati yung paraan. Oho. Mula sa kanila din. Isa-isang nalalaman ng tao, ganito pala dapat. So, concentration of power, isa yan. Nako, opo. Isip-isipin mo, gobernador ka, yung anak mo, mayor ng 2 munisipyo, Oho. Nako. yung asawa mo, congresswoman. Paano hindi mo makukurap? Wala na nag-check sa inyo eh. Magkakakutsaba na eh, no? Oo. Ha? Ito yung mga dapat na maiwasan. Nung isang araw, diniscuss natin, yung politika at saka negosyo. Nagkasama na. Kasama kasi rito, example ito. Opo. Oho. Negosyante ka. Huwag mo pakikialaman ng politika. Anong nangyari? Negosyante ka, nagtayo ka pa ng political party. Ayun. Pagkatapos, ginrupo mo yung congressman. Oh. Bata ko kayo, ha? Pagka merong nagpanukala ng legislation na medyo babangga sa interes ng aking negosyo, tumira kayo lahat, ha? Parang lahat yan, opo. O, yan ang corruption. Maganda yung negosyo, maganda yung panukala, kaya lang tatamaan yung negosyo niya. Nako, oho.
O tao niya, kasi member ng political party niya. Oho, siya nagpanalo doon, halimbawa. Tama ba yun? Ang negosyo, yung politika. Pag pinagsama mo yan, ayan, mababatbat ng corruption ang bansa mo. Pero sa iba dyan, medyo yung pinagandaan tawag, lobbyist po ang tawag nila doon. Pareho lang yun. Ganun ba? Si Nelson, halimbawa, Ayan, oo. negosyante. Malaking negosyo, mga oligarchs ito eh. Yan. Kaya, halimbawa, Nelson O. Lubao, yung O, oligarch. Yan. Oligarch. Ang gagawin niya, paihiram niya yung executive niya. Pa-appoint niya ngayon na secretary ng ganito. Ayun. O, hindi kayo na-influensyahan mo ngayon kasi ikaw ang may-ari ng... Totoo. Ikaw ang tagagawa ng kuryente. Pina-appoint mo yung bata mo para ikaw ang Department of Energy. Oh, ERC, totoo. aha. May ERC. Ikaw ang nagre-regulate ngayon ng rates ng distribution utilities. O, di ngayon, puro para sa'yo. Oho. So, imbes na makinabang ang taong bayan, yung negosyo mo, pinakita. Hindi pwede yung gano'n. Oh, another one, cultural acceptance. Ayan, ang matindi. Ito, Yan medyo ang mahirap. malalim na ito, Sen. Oo. Talaga pong yan ang kalakaran eh. Tanggap mo yan. So oh. parang tinatanggap na ba ng taong bayan ito? Yung lagay system? Nako. O, pupunta ka sa ganun. Boss, ka nang pumila. Ito, SOP na eh. Boss, ikaw na ang LTO. Kailangan na walang ganito sana. O kaya lang, boss, yan po yung kalakaran. Standard na. Total naman po barya-barya lang naman po yan eh. Pero yan ngayon, dyan sa social fiber mo, dyan nauhulma. Oho. Yung ugaling ganyan. Kaya hindi na ganyan. Kaya kahit binatikos mo, parang akala mo walang kabagay-bagay. Hindi, kalakaran yan eh. LTO yan eh. Bureau of Customs yan eh. Di ba? Sabi nung iba, may kasabihan daw dyan eh. Ba't pa ako magpapakapagod? May gagawa namang iba. Barya lang ang katapat. Di ba? Social Diba? acceptance. Social acceptance eh. Sen, tama. Oh. Political patronage. Oh. Yan. Oho. Ayan, boss. Akong bahala sa'yo, ha? Oho. Ito yung gagamitin mo para ikaw ay, dito ka, i-appoint kita na ganito. O, in-appoint mo chief PNP, halimbawa. Oho. Sa palagay mo ba, merito ang pinag-uusapan? Oho. Kaya nga merong CA, Commission on Appointments. Yan. Nabanggit na naman ang Commission on Appointments. Di ba? Medyo, yung sugat na nandun baka maano na naman, di ba? Opo. Mabuhay na naman, oh. Nagkita-kita kami uli, yung organization namin Oho. Nung nagpasya yung walang pasok dahil may bagyo. Opo. Wala namang bagyong dumating eh, di ba? Wala, oh. Wala. Pero, Nag-o-taking pala kayo doon eh. pero pinag-report kami Mm-mm. sapagkat constitutional eh. Kasi nakasulat sa constitution, within 30 days. Obligado pala. Oo, Opo. kaya kahit na bumabagyo, kinancel lahat ang mga gawain namin, yun lang, mag-organize ang CA. Member ng... Para hindi kami makalabag sa saligang batas. ito yung part ng Senate Sen. Hindi lang yun, pati yung Isa. Buo na siya, Ayun. yung buong komisyon Buong- eh. Nandun. So, yung 12 Oho. membro ng House, Opo. contingent, 12 rito, para ma-establish, Oho. para ma-create ang Commission on Appointments. Oho. So, yun pala ang nangyari doon. Kaya pala may nakita ko mga pictures na nag-oath taking pala kayo. Oo. And ang tanging gawain niya ay para sa ganon, doon mo makikita na kaya ka hinirang ng Pangulo because ang pinag-uusapan natin ay competence at saka merit. Opo. Hindi dahil kumpadre ka niya. Dapat wala yung political patronage eh. Yun ang sasala, yung CA. Oo. Ikaw ang tagasala dyan. Yun ang trabaho mo. Hindi kayo nagpunta dyan para gumawa ng batas. Hindi. Oho. Ito yung prinsipyo ng checks and balances. Oho. In-appoint ng presidente, ano ang balancing factor? Teka, kikilatisin namin yan. Oho. Yun ang gawain ng Commission on Appointments. Ayun. Sa mga binanggit yung mga factors ng corruption, alin dyan ang... parang ang dami no? Alin dyan ang dapat na mauna ko? Kasi kung parang sa isang dyan, di ba? May pundasyon eh. Hindi, wala namang dapat mauna. Lahat i-address na dapat, Dapat ma-address ganito. lahat. Oo. Alin dyan ang pinakamatinding dapat na Lahat. ma-knock out?
Lahat kinakailangan. Kasi pag naiingisa nandyan, nandun pa rin. Nandun Lahat pa rin talaga. manakaut lahat. Nakikita ko kasi Sen dito sa flood control project, nung ito ay mabunyag, parang parang... Dahil nga walang transparency, walang nagmo-monitor, di ba? O yun na. parang magandang simula ngayon, ito. ngayon may nagyayabang. Mabasahin mo yung dyaryo ngayon. Kaya lang, hindi ko na muna sasabihin ko sa Lunes. Oo. Oo. Anong Wala yabang? yung kaunting pahiging ba dyan? Makinig kayo. Ayun. Puro ganyan Lunes pa, alas 7 ng umaga. Ang sabi tuloy ni Carey Herrera Sen, Oo. ay binabati niya ang kanyang 3 anak na si Raymar, Jeff at Dandan. Bakit tatlo lang ang Salamat. binabati niya? 18 lahat yan. At iniimbitahan kayo, Sen, kung bukas, Bukas pala, ay bukas, libre oh. kayo Oh. sa anniversary ng King's Empire. Sa kondisyon na ang batiin mo, 18, hindi 3. Carey, Carey, paki-text mo yung ano pa. Yung siyang, 15 pa. Tatlo yan eh. Oo nga. Tatlo Bakit? pala, di 15 pa kulang. Bakit ka mo 3 lang ang binabati mo, 18 lahat yan? Yung 15 pa, paki-text na lang. Pero, meron ba tayo nakuha ba natin? Yung bosses ng dating Chief PNP, may concern na rin siya ngayon para sa flood control. Si... PNP Chief General Nicolas Torre. Ano sabi niya? Mamaya, iparinig ka natin, magbabasa lang tayo. Direct naka-ready ba yun? Meron siyang mensahe pero parang may pasaring eh. Pupunta siya sa Blue Ribbon? Hindi ko lang alam. Mamaya, direct, basa lang kami ng mga reaction, ha? Sabi ng ating mga reactors, B, Senator Marcoleta na lang, mas tiwala ang taong bayan. Antonio Del Ponso Legaspi, City Albay. Hindi na po. Tama na yung kay Senador Marcoleta na Blue Ribbon. Alfonso Jurado, Bambang, Santa Cruz, Maynila. B, hindi na po kailangan. Respeto naman sa chairman ng Blue Ribbon Committee, Robert Cabral, North Point, Hong Kong. Hindi na po kasi mas naniniwala kami kay Senador Marcoleta. Mabuhay ka, Sen. Ruel Bilbao ng Dubai. No need. Let the Blue Ribbon Committee of San Marcoleta handle it. Mas may tiwala kami. J. Ramirez, Santa Rosa, Laguna. Hindi po kami sang-ayon. Mas may tiwala kami kay Sen Marcoleta kasi kesa sa mga nakikisawsaw. GSP ng Cainta Rizal. Blue Ribbon Committee is suffice. Junaldin, Pumbaya, Marawi City. Patient. Oo. Hindi na po kailangan dahil may tiwala po ako kay Senador Marcoleta. Ray Hermosa, Salinas, Bambantarla. B, hindi na po kailangan. Rogelio Lucas, Bulacan. Naniniwala kami na ang Blue Ribbon Committee ang pinaka-credible at honest sa lahat. Angel Aberia ng Bacolod City. B, hindi na makakagulo sa Blue Ribbon Committee na San Dante Marcoleta. Yuki Mapalad ng Japan. Hindi na magaling talaga si Senador Marcoleta. Meli J. Amhadul, Jeddah Kingdom, Saudi Arabia. Si Ka Ray Manyo, nanonood daw po yung mga taga riyan sa Unlad, nakatutok sa ating palatuntunan. At pati si Joe Bacho ng New Zealand. Ganon? Yan. Aha. Yan, binabati kayo, Sen. Ka Manny Mendoza, nakatutok din po sa ating palatuntunan, sa ating pong mga kababayan. Ayun. Tuloy pa? Oh, sige. Tuloy pa, 5 minutes pa. 5 minutes pa. Opo. Pero dito sa... okay na ba? Iparinig nga natin yung boses ni dating PNP Chief Nick Torre. Meron sa... first time ito na nagbigay. Flood Ngayon lang. control? Contractor na ba siya? Hindi po. Hindi pa natin na-ready? Sayang, Meron siyang statement Talaga? doon sa kanyang Facebook Live, doon sa kanyang nandito sa pinadala ni Mar Gabriel, hindi niyo Hindi, kinuha. ano nga yung pinaka-gist? Ang binanggit lang niya ay nakakaawa daw po ang taong bayan ngayon dahil sa epekto ng mga pagbaha. Tama naman yun. Sino Opo. bang hindi maawa? Lalong-lalo naman yung... isip-isipin mo, ililikas mo yung buong pamilya mo. Opo. Pagkatapos lahat ng ari-arian mo, kung hindi man lahat, nasira. Pananim mo, nasira. Pati hayop na tinatangkilik mo, namatay lahat. Talaga po. mapapaluha kayo. Ilang beses ko ba sabihin sa inyo na nung kami ay nasa probinsya pa, na ako'y nasa elementary pa, bagong tanim. Kumisa naman ay halos magbubunga na yung aming palay. Bigla naman darating itong baha na ito. Naku, maluluha At kayo talaga. makikita mo, pag naiisip ko yun, alam mo, naalala ko yung tatay ko, yung hirap niya. Pagkatapos, nakita mo, nandun na lang siya doon sa kanyang tumba-tumba. Meron siyang maliit na tumba-tumba. Aha. Yun ang pinakakawawang nakikita ko. Yun ang tagpong Nakalagayan na pag Yes. tiningnan ko ang tatay ko. Alam ko eh. Oho.
Alam ko, talagang yun ang simula na naman ng paghihirap namin. Yung buntis na yung palay mo, ilang linggo na lang aanihin na, no? Paano yun na lang inihintay mo na makarecover yung pagkain ng pamilya niya. Totoo. Yung iba, maring maibenta namin. Andun na lahat eh. Lahat nung ginugol niya, inutang niya, lahat. Pagkatapos ngayon, isang araw lang, masisira ang buo. Lalos, ano? Ay, nako. Si Kuya Vince Agabaw. Kuya Vince, maraming salamat. Nakatutok din daw ang pinakabatang mayor sa bansa ngayon at the age of 21 years old. Si Mayor Jamila Ruma ng Rizal, Cagayan. Sa edad na 21 anyos. Aba talaga naman, siya daw pala ang youngest mayor sa buong bansa ngayon. Ayan, ano ha? Ilang edad yung nakalaban niya? 85 years old. Pinakamatanda naman. Hindi ko lang po alam. Di sinabi ni Kuya Vince, ano ha? Si Arvin Tan. Arvin, maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Si Tatay Juan. Sabi naman ni Tatay Juan, sa Kanaynayan, Santa Cruz, Zambales, Sen, dito po sa amin sa Zambales, 10.50 per kilo ng bigas. Hindi pa po nabilad. Balay. Per kilo ng palay pala, Sen. Yun. 10 pesos 50 centavos. Yan ang sinasabi natin. Paano mabubuhay ang farmer, Jen? Yun na nga. Isip-isipin mo, pinakamababang production cost mo, 22 pesos. Hindi ka pa nakabawi. Totoo. Sabi mo na lang, 11 pesos. Hindi kalahati lang ng production cost mo. Yung 11 mo, Totoo. negative ka. Kaya pala nagpapadala ako ng bigas kay Tatay Juan. Sabi niya, Jen, pasensya ka na muna. Wala akong may papadala bigas sa inyo. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, ang kalagayan ng pagsasaka sa ating bansa, subsistence farming. Para lang pangbuhay lang ng pamilya niya. Hindi ganun ang dapat eh. Kailangan buhayin mo ang pamilya mo, buhayin mong ekonomiya, buhayin mong bansa mo, mag-contribute ka doon sa ekonomiya ng bansa mo. Hindi ganun eh. Palubog eh. Ayun. Sabi po nung mga taga riyan sa Central America, Sen, sa ano daw po Teka, Central America? Opo, ang ka Roger Valdez. Saan yan? Costa Rica, Panama? Panama daw po. Sabi niya, Panama. nakadalo na po ang Kong Dante dito sa amin sa Panama City. Ayun, natatandaan nila. Nakadalawang beses akong dumalo dyan eh. Ayun, tandang-tanda daw po ng ka Roger Valdez. Spanish ang ano eh. Ganun ba? Si Padre. Pag nanalangin nyo, Senyor Padre. Opo, Medyo medyo kinilabutan ako nung una. Akala niyo ba't may Padre? Hindi sa parinig. Ano? Opo. Sa Sariaya, Quezon naman daw po ay ang Boss Moto. Ayan, Boss Moto, mga taga riyan po sa Sariaya, Quezon. Happy birthday na rin kay Rico Melgar, Jen. Ito naman ay sa Quezon East. Ha? Ayan, Ang bumabati ang kanyang pinakamamahal na misis, si Mary Ann. Kariko, magandang hapon po. At si Happy birthday. Janelle Aberisa pala. Aba? Sabi niya, Jen, pakisabi naman kay Sen Marcoleta, batiin ng pala kami dito sa Radyo Agil Lucena. Ayun, Janelle Aberisa. Nabati ko po ang lahat ng mga kawani ng Net25 dyan sa Lucena. Lucena. Opo. Ako, nakarating ako dyan, Jen. Ha? Ganun po. Oo, pinadalan pa ako ng... ano na yung pansit dyan? Chami. Chami. Pansit chami po. So, yung pansit na, hab-hab. Oo, pero ang pinakamasarap na nakain ko yung yung karne ba? Crispy pata ho. Crispy pata. Crispy pata ng Candelaria. Paano ba nila piniprepare yun? Napakalambot. Pati buto lumambot eh. Opo. Paano kaya? Tanungin natin si Kuya Luding, Sen. Kasi si Kuya Luding ata nakakaalam ng sikreto niyan eh. Patawag mo sa... Kay Kuya Luding ba yun? Kay Kuya Luding ho, at saka si Mayor Maki nakakaalam Hindi niyan ko malaman kung paano ang ginawa na pati yung buto. Malambot. Malambot eh. Tsaka malasa. Yung lasa. Oho. Talaga. Ang malungkot, hindi nyo napapasin, nakakarami na kayo. Bawal na pala. Resulta na po ng ating Vox Populi. Sang-ayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Senador Kiko, Sen Tito Soto, ang nagsabi ng opo, sang-ayon kami, 0% ang nagsabi ng hindi na po kailangan 100%. Yan po ang resulta, Sen. Mukhang mabigat po yung nakaatang sa inyong balikat, Sen. Ang inaasahan ng ating mga kababayan. Sinabi naman natin,
Basta pagtulong-tulungan natin, lalong-lalo na po yung taong bayan, walang hindi natin maayos, basta pagtutulungan lang natin. Oho. Yan ang pinaka-importante. Ayan. At ito daw po, Sen, pasensya na kayo. At ito'y bahagi ng Happy corruption sa birthday amin ni kay Nelson. Brother Mike Ramos ng Banlat, Nueva Ecija. Belated happy birthday sa kanyang misis na si Sister Faye Ramos. Happy viewing sa Ramos family at happy viewing din sa mga taga-lokal ng Banlat, Nueva Ecija. Happy viewing kina Brother Melesio at Tita Mids Salinas ng Binyan City, Santa Rosa, Laguna. Happy birthday kay Gigi Yabut. Advance happy birthday kay Rodri Hernandez. Happy birthday sa ating masipag na correspondent ng Batangas, Emar de la Vega. Oho. Happy 75th anniversary lokal ng Kalubawan, distrito ng San Carlos City, Pangasinan. Happy viewing to Abed Dula and family ng Angeles City, Pampanga. Ayun, si Kaabed. Salamat po ng marami. Bago na tayo magtapos, wag niyo na pong i-open yung yung online na wrapper. Ano ba 'yan? Po, wala, pabagsak na po yan. Huwag niyo na po, kasi ang dami nagme-message sa atin. Oo, ang dami nung nagme-message sa amin. Huwag niyo patulan. Huwag niyo na patulan kasi talagang ginawa nila yan. Tingnan niyo na lang, ha? Ano mo. Meron silang post dyan 16 hours ago eh. Oho. Ang nag-like, 6. Anim po. Kaya mga ilang buwan lang po, magsasara na po yan. Wala na wala na nagpapalo. May binubuhay po nila yung mga issue para ma-curious kayo. Wag ho kayo magpa-bait sa kanila. Yes. Opo, wag ho kayo magpa-bait. Alam niyo na. Wag na po kayo magpa-bait. Basta ayusin na lang po niyo yung masarap na hapunan niyo. Yan. Masarap.